Iiwan na ng United Arab Emirates ang Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, epektibo sa Mayo 1 ngayong taon. Ayon sa pahayag ng UAE, ang pagkalas sa OPEC ay kasunod ng masusing pagsusuri sa polisiya nito sa produksyon ng langis at ng pansariling interes ng ikauunlad ng ekonomiya nito at makatulong din sa ibang bansa na higit na nangangailangan ng langis. Ang OPEC ay isang koalisyon ng mga bansang nagpo-produce at nagsusuplay ng langis sa mundo upang pag-isahin ang mga polisiya ng mga oil producers at mapanatiling stable ang presyuhan sa merkado. Nabuo ang grupo noong 1960 sa pangunguna ng Saudi Arabia at mga bansang Iran, Iraq, Kuwait at Venezuela. Taong 1967 nang sumali ang UAE. Sa loob ng 59 na taon, ang UAE ang nagsilbing ika-4 sa pinakamalaking producer ng langis sa nasabing kartel. Sa isang panayam, sinabi ni UAE Energy Minister Suhail Mosru na nais din nilang tugunan ang pangangailangan ng mga bansang nakikipag-ugnayan sa kanila para sa supply ng krudo na hindi nila mapagbigyan dahil sa pulisiya ng OPEC. As the whole world need more energy, we need to be looking at it from a perspective that serves not only the producers but also looking at it from a perspective of looking at helping the consuming nation. Ayon sa mga analis, posibleng ang hindi pagkakaunawaan sa production quota ang isa sa dahilan ng pag-alis ng UAE. Dahil sa mababang quota, napipigilan ang OPEC members na mag-export ng mas marami at kumita ng mas mataas. Bukod dyan, ang giyera ng US at Iran ay may malaki ring impluwensya dahil ayon kay Masru, marami sa mga shipment nito ang naantala na dahil sa sigalot sa Strait of Hormuz. 80% ng liquefied natural gas exports ng UAE patungong Asya ay dumadaan sa Hormuz Strait. Ano ang epekto ng pag-alis ng UAE sa OPEC sa Asya at sa Pilipinas? Mangangahulugan ito ng mas mataas na produksyon at export ng krudo dahil wala na itong kota na dapat sundin. Sa ilalim ng OPEC, hanggang 3.2 million barrels per day lang ang pwedeng i-produce ng UAE. Sa pag-exit nito, posible na itong abutin ang target na 5 million barrels per day. Higit na makikinabang dito ang Asya na isang major oil-consuming region. Ang mga bansang nakasalig ng malaki sa UAE crude oil ay ang Japan, India, China, South Korea at Thailand. Kung mananatiling limitado ang export sa Strait of Hormuz, gagamitin ng UAE ang Fujairah Pipeline, isang independent export route na kayang makadagdag ng 2 milyong bariles kada araw sa produksyon ng bansa. Positibo ang mga eksperto na sa dagdag supply mula sa UAE ay mapapababa nito ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang Pilipinas ay umaasa ng malaki sa krudo mula sa Middle East. 98% ng crude oil export nito ay nagmumula sa Saudi Arabia, Kuwait at sa UAE. Sa datos ng Observatory of Economic Complexity o OEC nitong January 2026, ang UAE ang top exporter ng Pilipinas ng krudo na umaabot sa 58.5 million US dollars. Ang UAE na ang ika-4 sa mga bansang kumalas sa OPEC, kasunod ng Angola, Ecuador at Qatar. JP Nunez, UNTV.